Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. 100,000 piso na pabuya, alok sa makapagtuturo sa sospek sa pagpatay kay NIA whistleblower Kyle Antateco. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. May alok na 100,000 pisong pabuya ang National Irrigation Authority sa kung sino makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect sa pamamaslang sa dating nilang empleyado na si Nero Kyle Antateco. Nitong 10 ng Oktubre, pinagbabaril si Antateco sa loob ng kanyang sasakyan ng isang riding in tandem sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Nagtrabaho bilang isang senior legal researcher sa NIA Northern Mindanao si Antateco bago ito nag-resign noong 2024. Pero bukod dito, siya rin ay isang whistleblower tungkol sa mga umano'y korupsyon sa loob mismo ng NIA. Dahil dito, kabilang na ito sa tinitignang motibo ng Philippine National Police sa pagpatay sa kanya. Sa panayam naman ng DZRH News kay NIA Administrator Eduardo Guillen, hindi nito direktang pinabulaanan ng alegasyon ni Antateco, pero ayon sa kanya, na-inspeksyon na nila ang mga proyektong pinupuna ni Antateco at sinabing operational naman ang mga ito. Kabilang dito ang Irrigation Canal Project sa Lanao del Sur na nagkakahalaga ng 75 million pesos at idineklara umanong tapos na at nabayaran kahit na ito ay umano'y sira at hindi magamit. Nung pinatignan po, ito po ay na-bidded and implemented, ginawa po ng program of work ng previous administration. Opo. At ito yung nirereklamo nga ni Kyle. Pinatignan naman po natin sa unang report, yung mga unang report po sa atin noon ay okay naman po yung dalawang project po kasi ito Maliban po doon sa isa, nagkaroon po kasi ng damage nga naman noong 2023, typhoon damage. Unfortunately, yung 2023 po, wala pong QRF ang NIA. Wala po kaming quick response fund para sa mga typhoon damages. Nagsimula lamang po ang QRF ng NIA ng 2024. So, hindi naayos kaagad, pero nung nagkaroon po kami ng pondo, na-prepare naman na po ito. Actually, lumang po ito matagal na po project po ito. At gumagana po ngayon. Nanindigan din si Guillen na wala anumang ghost project sa loob ng NIA sa ilalim ng kanyang liderato. Samantala, dumulog na rin ang NIA sa National Bureau of Investigation para ipanawagan ang mas mabilis na investigasyon at pagresolba sa kaso. Una rito, naglabas na ng pahayag ang NIA Region 10 kung saan sinabi ritong nagsasagawa na sila ng comprehensive review at verification process kaugnay ng mga alegasyon sa mga proyekto sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM wawakasan na ang palakasan system sa farm-to-market roads. Wawakasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang palakasan system sa mga farm-to-market road projects. Ginawa ng Pangulong Marcos ang pahayag sa gitna ng ginagawang investigasyon ng pamahalaan sa 105 million pesos na halaga ng umano'y ghost projects na farm-to-market roads sa Mindanao. Sa pahayag ng Pangulo sa inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan, sinabi nito na lahat ng mga gagawing farm-to-market roads ay oobligahin na magkaroon ng National Master Plan sa halip na political connections o mga alyado sa partido politikal. Hindi na aniya magiging kagaya ng dati na idadaan sa palakasan, kaibigan, kapartido ang mga proyekto kahit na walang plano. Ayon sa Pangulo, kinukonsulta na ngayon ng administrasyon ng mga gobernador at mga mayors para i-validate ang mga farm-to-market roads roadmap para masiguro na ang mga proyekto ay base sa aktwal na demand at hindi isang political patronage. Siniguro ng Pangulo na hindi lang mga farm-to-market roads ang tututukan ng gobyerno kundi pati ang farm-to-market bridges. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.